Amen. Praise the Lord. Today is the 13th of November, 2021, a Holy Sabbath here in the Philippines, and I wish for you to be enjoying it, because if you are not enjoying the sacred Holy Sabbath of Jesus Christ, I would suggest you get to it before Jesus Christ takes it out of the earth, and you will not have any further opportunity. Tayo po yung manalangin. Mahal na Panginoon Hesus, dakila't makapangyarihan sa lahat, na nagilikha ng langit at lupa, linisin mo kaming lahat sa aming mga kasalanan sa paglabag sa iyong 10 kautusan. Gawin mo kaming karapat-dapat at kaaya-aya sa aming paggulog sa iyong harapan. Tulungan mo po kaming masumpungan ang iyong biyaya. Marapat ka, Panginoon, na tumanggap ng kalwalatian at kapurihan at ng kapangyarihan, sapagat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Karapat-dapat kang tumanggap ng kapangyarihan, ng kayamanan, karunungan, kalakasan, kamahalan, kalwalhatian, pagpapala at paghahari magpakailan paman. At sa oras na ito, sa aming pakikinig na iyong mensahe, sawayin mo po lahat ng espiritu ng pag-aalinlangan at mga hadlang. Sumaamin ang iyong banal na espiritu at basbasan ang bawat kaluluwang narito ngayon, na bigyang halaga ang mga salitang kanilang matatanggap at maririnig. Ito ang aming pagsusumamo, at ang lahat ng papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang, mahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Jesus is my Lord, Jesus is my head, and Jesus is my God. Praise the Lord Jesus Christ. Isa pong malugod na pagbati sa patamis at makapangyarihan pangalan ni Jesucristo. Malugod na pagbati din sa ating mga kapatiran sa iba't banda ko ng mundo,
At sa lahat ng naabot ng mensaheng ito, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon Kristo. Sa Revelation chapter 6, ay ipinakita ang buod ng mga kakilakilagot na magaganap sa pagbubukas ng unang 6 na selyo. Ang mga lagim ng digmaan, kagutuman, peste, salot at kalamidad na magdudulot ng kamatayan, ang matinding kapighatiang idudulot ng Antikristo sa mundo, lalo na sa mga Kristiyano, at ang pagyanig ng kalangitan at mundo bilang tanda ng pagdating ng ating Panginoon Kristo. At bago tumama ang mga bagay na ito sa lupa, bago saktan ang lupa, karakitan at mga pananim ay may magaganap na paghahanda para sa mga banal o para sa mga hinirang ng Panginoon. At ito ay ating makikita sa Revelation chapter 7, kung saan ang mga Kristiyano sa huling panahon ay sinelyuhan laban sa mga kalamidad na malapit nang tumama sa lupa. Sa Revelation chapter 7, ang oras at panahon ng katapusan para sa mga Kristiyano ay isang panahon ng matinding pagsubok at tukso. Ang lahat ng mananampalataya ay dapat magpanatili ng katangian ng isang Kristiyanong saksi tungkol sa katuwiran ng 10 utos at ang ganap na kahigitan ni Jesus sa lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Ang layunin ng pagsiselyo ay upang matiyak na hindi masasaktan ang Kristiyano ng mga kalamidad na malapit nang magwasak sa mundo at yumanig sa solar system. Excuse me. At makikita po natin dito sa chapter 8 ang malubhang pagkawasak na mangyayari sa lupa kapag hinipan ng 7 anghel ang kanilang mga trumpeta. Hinati ko po ang chapter 8 sa 2 bahagi upang lubos ninyong maunawaan. At noong nakaraang Sabat, kinuha natin o tinalakay po natin ang part 1 na patungkol sa makapangyarihang panalangin ng mga matuwid. Ang unang eksena sa chapter 8 ay kung saan ang mga panalangin ng lahat ng mga banal ay iniaalay kay Jesus sa altar ng insenso. Ang aklat ng Exodo at Levitico ay naglalarawan ng eksena kung saan ang kongregasyon ay tahimik sa pintuan ng tabernakulo habang ang mataas na saserdote ay pumapasok sa kabanal-banalang lugar upang magsunog ng insenso sa altar ng insenso. Habang umaakyat ang usok ng insenso, kasabay ang mga panalangin ng mga banal, ito ay tulad ng pabango na tinatanggap ng ating Panginoon. At habang tinatanggap ng Panginoon ang mga panalangin, ang kongregasyon ay nakatayo sa katahimikan habang ang kanilang mga panalangin ay iniaalay sa Panginoon. So ang panalangin lahat ng mga banal ay, Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan, dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. At habang ang anghel ay nag-aalay ng mga panalangin ng mga banal sa gintong altar ng insenso, ay may katahimikan sa langit sa loob ng kalakating panahong nakatakda. Subalit, ano ang susunod na mangyayari? Matapos matanggap ang mga panalangin, iniutos ni Jesus na ihagis ang mga baga ng apoy sa lupa at ibuhos ang mga baga ng apoy sa sanlibutan. Kaya dito po sa chapter 8, itinuturo sa atin na nagkaroon ng katahimikan sa langit
sa loob ng kalahating panahon ng katapusang nakatakda. Tungkol saan ito? Ibig sabihin, ay tinatanggap ni Jesus ang mga panalangin ng mga banal sa panahong ito, sa panahon ng dakilang kapighatian. Tinatanggap ni Jesus ang mga panangis, mga daing at dalangin ng mga banal na dumaranas ng matinding kapighatian sa kamay ng Antikristo. Pagkatapos nito, ay may kakilakilabot na mangyayari. Ang Proverbs chapter 25 verse 21 ay nagsasabi, kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng tinapay na makakain, at kung siya ay nauuhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom. Sapagat ikaw ay magbubunton ng mga baga ng apoy sa kanyang ulo at ipaghihiganti ka ng Panginoon. Akin ang paghihiganti, sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Kaya kapag ang mga Kristiyano ay nananalangin, ang kosmos ay umuuga sa pundasyon nito. At ang kapangyarihan ng kadiliman ay namimilipit sa paghihirap dahil ang kahihinatnan ng isang Kristiyanong panalangin ay buhay na walang hanggan para sa simbahang iglesia. Ngunit, pagkawasak at kapahamakan sa masasama. So sa chapter 8 verse 2, 7 anghel ang tumayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, nakikita mo na mayroong 7 anghel. Sila yung 7 anghel na nagdala ng mga mensahe sa 7 iglesia sa Revelation 1, 2, at Revelation 3. So, this is a Christian thing. This is all about Christ and His church. And these are the same 7 angels that John talked about in chapter 1. Kaya po ito ay isang bagay na Kristiyano. Ito ay tungkol kay Kristo na sa kanyang at sa kanyang iglesia. Ito ang parehong 7 anghel na binanggit ni Juan sa unang kabanata. Ito ang parehong 7 bituin na naglilingkod sa 7 iglesia. At itong parehong 7 bituin naglilingkod sa kanila ng mga tagapagmana ng kaligtasan. And these are the same 7 stars who are ministering to the 7 churches. These are the same 7 stars ministering to them who are the heirs of salvation. Sila po ay naglilingkod sa katawan ni Kristo. Kaya ito ay mga Kristiyanong kaganapan na nangyayari dito. Kapag sinabi natin Kristiyano, ang ibig nating sabihin ay mga Kristiyanong Antioch. Hindi namin ibig sabihin ang sikat o bantog na Kristyanismo. Hindi ko tinutukoy ang uri ng Kristyanismo na nakikita mo sa telebisyon. Ang tinutukoy ko po ay ang mga Kristiyanong tunay na disipulo ni Jesucristo at hindi bilang mga pampublikong disipulo lamang ni Jesus. Ngayon, ang 7 anghel na ito ay nakatayo doon na may mga trumpeta sa kanilang mga kamay. Dati pa sila nakatayo kasama ng churches. Ngayon, sila ay nakatayo upang mag-alay ng mga panalangin ng mga banal. At sa katahimikan ito, ay may mahiwagang mangyayari kapag lumipas ang kalahati ng panahon na yun. Kapag sinabi ng Biblia na mayroong katahimikan sa langit, makikita mo sa mga nakaraang kabanata at nakikita natin ang lahat sa langit na sumasamba sa Panginoon. Naglalagay ng mga korona, nagsasabi ng banal, 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 Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ngunit ngayon, sila ay tahimik.
Sapagat ang Panginoon ay naghahanda na gumawa ng bagong bagay sa lupa. Kakilakilabot ang epekto ng kasamaan sa mundong ito. Gusto mong maligtas, gugustuhin mong maniwala kay Jesucristo. Gugustuhin mong sundin ang 10 utos. At gugustuhin mong gabayan ka ng banal na Espiritu sa katotohanan ito. Kaya't matapos samyuhin ni Jesucristo ang mabangong usok ng kamangyan at ang panalangin ng mga banal, si Jesucristo ay masaya at nalulugod. Si Jesucristo ay nagagalak at nagtagumpay. Si Kristo ay napakasaya para sa bagong Israel, ang kanyang nobya, at siya ay napakasaya sa kanyang iglesia. At labis niyang minamahal ang mga ito. Kaya't habang ang mga panalangin ng mga banal ay iniaalay, mayroong katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Tungkol saan po ito? Ang ibig sabihin ay tinatanggap ni Jesus ang mga panalangin ng mga banal at pagkatapos nito ay may kakilakilabot na mangyayari. Basahin po natin. Revelation chapter 8 verse 5. At kinuha ng anghel ang suuban at pinuno ng apoy ng dambana at inihagis sa lupa at nagkaroon ng mga tinig at mga kulog at mga kidlat at isang lindol. So sa suuban na mesa ng insenso ay may baga ng apoy. Ganito rin po ang huwarang ginawa ni Moises. Ngayon, sa lalagyan ito ay ang imbakan ng puot ng Panginoon. Ang paghihiganti ng Panginoon para sa mga hindi nagsisi. Para sa mga nagpapatuloy sa kanilang mga kasalanan. Para sa mga patuloy na hindi pinapansin ang makalangit na may-ari ng lupa. At para sa mga nais mabuhay na humiwalay sa lumikha, mga bagang apoy ay itatapon sa lupa. Mga minamahal, maghanda para sa pagwasak na dala ng 7 trumpeta. Maghanda para sa pagwasak na dala ng 7 trumpeta. Kaya, sinabi niya sa anghel sa verse 5, kinuha ng anghel ang suuban at pinuno ng apoy ng dambana at inihagis sa lupa at nagkaroon ng mga tinig at mga kulog at mga kidlat at isang lindol. Revelation chapter 8 verses 6 and 7, ang sabi po dyan, at ang 7 anghel na may 7 trumpeta ay inihahanda ang kanilang sarili sa paghihip. Ang unang anghel ay humihip at sumunod ang graniso at apoy na may halong dugo at sila'y inihagis sa lupa. At ang 2 bahagi ng mga puno ay nasunog at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Apoy sa unang trumpeta na hinipan ng unang anghel. So, ang unang naganap sa pagtunog ng unang trumpeta ay ulan ng graniso at apoy. Marahil ay katulad ng isa sa 10 salot na ipinadala ng Panginoon sa Ehipto noong panahon ni Moises sa Exodo 9:13 hanggang 35. At ito ay maaaring isang naglalarawang kababalaghan tulad ng nagyeyelong-yelo na may halong kidlat o isang ulan ng sobrang init ng material ng bulkan mula sa isang napakalaking pagsabog o isang meteor storm mula sa kalawakan. Ngayon, sabihin mo sa akin, alin sa 7 talatang ito ang gusto mong mapabilang? Gusto mo bang mapabilang sa kung ano ang darating pagkatapos ng verse 7? O gusto mong mapabilang bago mag-verse 7?
Saan mo gustong makita ang iyong sarili? Kung gusto mong bago ang verse 7, bago sa verse 7, mas mabuting simulan mo na ang pagsamba at pagsunod sa Panginoon Jesucristo ngayon sa mismong sandaling ito. Lumabas ka sa mga huwad na relihiyong pagpupulong na yon at mga iglesia. Lumabas ka. Lumayo ka sa mga huwad na ministro na gumagawa ng pangkukulam labang sa iyong kaluluwa kung saan ay hindi ka nangahas na sumigaw, Panginoong Jesucristo. Hindi ka nangahas na sumigaw ng Panginoong Jesus dahil magugulo mo ang kanilang buong liturhiya. Marahil ay nahihiya ka o natatakot ka. At baka dalhan ka nila ng ambulansya at dalhin ka sa mental hospital dahil sa panggugulo. Dahil ang nais nila ay ang sabihin mo ang lahat ng bagay maliban sa pangalang Jesucristo, Jesus Christ. Para sa kanila, maaari mong sabihin Panginoon, sabihin ng O Lord, O God, Father God, O Diyos Ama. Ngunit hindi Panginoong Jesucristo. Yan po ang sasabihin sa inyo ng mga ministro ng dyablo. Amen. Kaya, ang ikatlong bahagi ng lahat ng mga halaman ay nasunog. Ang ikatlong bahagi ng mga mapagkukunan ng pagkain ay ubos. Ang ozone na ito, ang pagkasira ng ekolohiya, ang takip ng yelo ay matutunaw. Ngunit ito ay isang pagtitindi ng mga kaganapan. Pinag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa gutom. Kapag nagsunog ang anghel na ito, ang supply ng pagkain ay bababa ng ikatlong bahagi. Yan ang magaganap sa unang pagtunog ng pakakap, the first trumpet. Revelation chapter 8 verses 8 and 9 is about the second trumpet, ang ikalawang pagtunog ng trumpeta. Sabi po dyan, at humihip ang ikalawang anghel, at ang parang isang malaking bundok na nagniningas sa apoy ay inihagis sa dagat, at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo, at ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat at may buhay ay namatay. At ang ikatlong bahagi ng mga barko ay nawasak. That means, the third of all sea life, ibig sabihin, ang ikatlong bahagi sa lahat ng buhay dagat, maging ito may isda, pusit, hipon, pagkain dagat at iba pa, ay nawala ng ikatlo ng 1/3. Lahat ng malalaking tanker, gasolina at langis, barko at kargamento, ang pangatlo sa kanila ay nawasak. Bakit? Ito ay dahil ang mga gumagawa ng masama ay lumalakad ng salungat sa 10 utos at sa patutuo ni Jesus. Lahat sila. Dahil ang mga makasalanan niyon ay patuloy na sinisiraan ang maluwalhating ebanghelyo ng muling pagkabuhay ni Jesus, at ang mga makasalanan ay tumatangging parangalan si Jesucristo. Lahat ng mga trahedyang yan ay dahil sa pagtanggi ng mga gumagawa ng masama na sundin si Jesucristo. Lahat ay dahil ang sinasamba ng makasalanan ay ginawa sa isip lamang ng tao. Ayaw nilang sambahin at parangalan ang pag-iisip ng Panginoon. Revelation chapter 8 verses 10 and 11, the third trumpet sound, ang pangatlong o ikatlong pagtunog ng trumpeta. At ang sabi diyan, at umihip ang ikatlong anghel,
At nahulog ang isang malaking bituin mula sa langit na nagniningas na parang isang lampara at nahulog sa ikatlong bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay tinawag na wormwood. At ang ikatlong bahagi ng tubig ay naging akyento at maraming tao ang namatay sa tubig sapagkat ang tubig ay naging mapait. Lahat ng ito ay inuming tubig. This is all drinking water. Ang isang bumabagsak na bituin na nagnihingas tulad ng isang tanglaw ay tila tumutukoy din sa isang asteroid o isang kometa upang maapektuhan ang ikatlong bahagi ng tubig at dumihan ito. Ngunit, bakit dahan-dahang nirarasyon ni Jesucristo ang paghatol? Bakit niya ginagawa ito sa ganitong paraan? Bakit? Sapat ginagawa ito ni Jesus sa parang ito dahil binibigyan kayo ni Jesus ng pagkakataong magsisi. Isang pagkakataong huminto sa pagiging makasalanan. At mayroon pa rin natitirang 2/3 ng pag-ibig ang Panginoon para sa mga gumagawa ng masama. Si Jesus ay naghihintay para sa mga makasalanan. At may pagkakataon ka pang huminto sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huminto sa pagiging mapakiapid. Huminto sa pagiging mapanirang puri, sa pangangulo niya, sa pagiging mamamatay tao, huminto sa pagiging matigas ang ulo, huminto sa pagiging suwail sa tipan, at may pagkakataon ka pang huminto sa pagiging rebelde sa kanyang utos, at mayroon ka pang pagkakataong tumawag sa pangalan ni Jesus. Kaya't sinasabi dito, na ang pangalan ng bituin ay tinatawag na wormwood. Ang wormwood ay mapait, nakakalason na tubig. Kahit na reverse osmosis o Kangen water, ay walang magagawa para linisin ito. O ang pagpapakulo ay walang silbi. Hindi mo ito magagamit sa pagluluto. Hindi mo ito mapapainom sa iyong mga alagang hayop. Hindi mo ito magagamit para sa pagdidilig ng iyong mga halaman at kahit na sa paliligo o pagligo. Bakit po? Sapagkat ito ay lason. Parang tubig, pero kung inumin mo, mamamatay ka. Ito ay magiging tulad ng kamandag ng ahas. Bakit? Dahil mas gugustuhin ng mga tao na magpatuloy sa kasalanan kaysa sambahin si Jesucristo. Mas gugustuhin pa nilang maging masuwayin kaysa sambahin si Jesucristo. Dahil ang pagsamba kay Jesucristo ay nangangailangan ng pananampalataya. Hindi po ito simpleng kilala mo lang si Kristo. Dahil marami ang nakakakilala that Jesus is God. Kahit mga demonyo alam nila, kilala nila si Jesus. The devil know that Jesus is God and even trembles. Now, the fourth trumpet sound. Ang pagtunog ng ikaapat na trumpeta. Excuse me. Revelation 8:12. At humihip ang ikaapat na anghel at natamaan ang ikatlong bahagi ng araw at ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Sa gayoy, ang ikatlong bahagi ng mga ito ay nagdilim at ang araw ay hindi nagliwanag sa ikatlong bahagi nito at gayon din ang gabi. So kasunod ng pagtunog na ikaapat na trumpeta,
Ang liwanag mula sa araw, sa buwan at mga bituin ay natakpan. At ito ay posibleng resulta ng mga labi sa atmosfera mula sa unang tatlong catastrophes. Isang salot ng kadiliman, katulad ng isa pang salot ng Ehipto sa Exodo 10:12 hanggang 29, kung saan nilalamon nito ang hindi bababa sa ikatlo o posibleng buong mundo. Ang isang mas malaking kadiliman ay darating mamaya sa pangalan o sa panahon ng 7 huling salot. Mga kapatid, ang mga target ng unang 4 na trompeta ay ang lupa at ang karagatan. Ang makalupang sistema ng suporta sa buhay, sinisira nito ang kapaligiran ng lupa. Ang mahal na Panginoon Jesucristo, ang ating tagapaglikha, ay magpapakita sa bawat tao na siya ay may ganap na kontrol sa lahat ng kapaligiran na nagpapanatili ng buhay. Ito ay mga nakakatakot na mga pangyayari, ngunit ang ating Panginoon ay nananatiling maawain, na nagbibigay pa rin sa mga tao ng pagkakataong magsisi. Subalit karamihan sa mga tao ay nagiging mapait sa Panginoon kaysa aminin ang kanilang masasamang gawa. Ngunit tingnan natin sa Revelation chapter 8 verse 13. Ang sabi po diyan, at ako'y tumingin at narinig ko ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na nagsasabi ng malakas na tinig, sa aba, sa aba, sa aba sa mga nananahan sa lupa, dahil sa ibang mga tinig ng trompeta ng 3 anghel na tutunog pa. Bagaman ang unang 4 na trompeta ay maaring maging dahilan upang iwanan ng iilan ang kanilang masasamang lakad, karamihan sa mga tao ay hindi magsisisi kahit na sa kalaunan ay pinahihirapan ng mas matitinding parusa. Makinig po kayo mainam. Ang salita ng Panginoon ay isang tabak na may 2 talim. Ipinaglalaban niya ang iglesia laban sa kasamaan. Siya ay nakikipaglaban para sa katuwiran at pagpapakabanal. Siya ay lumalaban sa kanyang mga kaaway. At nakikita natin dito ay kapag tinanggap ni Jesus ang mga panalangin ng mga banal, 2 bagay ang kanyang ginagawa. Inaaliw at inaaliw niya ang iglesia at ibinubuhos niya ang galit sa mga kaaway ng iglesia. Laging pinakikinggan ni Jesus ang mga panalangin ng mga banal, pagkatapos ay inilalapat niya ang paghatol sa mga nanggugulo sa iglesia. Ang mga masasama ay sinasaktan ang iglesia. Dahil diyan, si Jesus ay nagpapatupad ng paghatol sa lahat ng masasama dahil sa kanilang masasamang gawa at para sa mga pananalita na kanilang sinalita laban sa Kanya. Si Jesus ay nagsagawa ng paghatol sa mga taong labag sa batas at masuwayin sa 10 utos at lumalaban sa patutuo ni Jesucristo. Mga kapatid, inutusan ng mga anghel na huwag saktan ang lupa, huwag saktan ang pananim at karagatan hanggang sa maselyuhan ang mga banal, upang protektahan ang mga banal sa mga sakuna at salot na darating sa pagtunog ng 4 na trompetang ito. Sa mga tuwid, narito pa tayo sa panahon na ito at hindi pa nagbabalik si Kristo Jesus. Subalit huwag tayong mahintakutan sabagat ang lahat ng ito ay kailangan maganap. Subalit purihin ang ating mahal na Panginoon sabagat tayo ay iingatan ng ating Panginoon Jesucristo.
Mga kaibigan kong minamahal, kapag ang sangkatauhan ay tumangging magsisi, dinaragdagan ng Panginoon ang tindi ng mga parusa. Pagkatapos ng unang 4 na trumpeta, ay ang huling 3 tunog ng trumpeta bilang mga kaabaan ay maglalarawan sa mga parusang kinakatawan nila. Ngayon, sa 3 huling trumpeta, ang mga target ay ang mga naninirahan sa lupa, ang mga tao. Ang mga tao mismo ay magiging direktang tatanggap ng mga parusa ng Panginoon. Sila yung mga tumatangging magsisi. Kaya't matapos matanggap ang mga panalangin, iniutos ni Jesus na ang mga baga ng apoy ay ihagi sa lupa. Ang salita ng Panginoon ay isang tabak na may 2 talim. Ipinaglalaban niya ang church sa kasamaan. Siya ay nakikipaglaban para sa katuwiran at pagpapakabanal. Siya ay lumalaban sa kanyang mga kaaway. Ang nakikita natin dito ay kapag tinanggap ni Jesus ang mga panalangin ng mga banal, 2 bagay ang kanyang ginagawa. Inaaliw at inaaliw niya ang iglesia at ibinubuhos niya ang galit sa mga kaaway ng iglesia. Jesus always hears the prayers of the saints, and then He executes judgment upon those who are vexing the church. The wicked are vexing the church, and Jesus executes judgment on all the ungodly for their ungodly deeds which they have committed, and for ungodly speeches which they have spoken against Him. Those who are lawless and disobedient to the 10 Commandments and who resist the testimony of Jesus Christ. And whoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. And whoso shall receive one such little child in my name receives me. But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it was better for him that a millstone was hanged about his neck, and that he was drowned in the depth of the sea. Woe unto the world because of offenses! For it must needs be that offenses come, but woe to that man by whom the offense comes. Matthew 18, verses 4-7. Kaya't ang sino mang magpapakababa sa sarili na gaya ng batang ito, at siyang pinakadakila sa karya ng Panginoon. At ang sino man tumanggap sa isang maliit na bata sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. Datapwat ang sino man makapagpapatisod sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya na bitinan ng kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya'y malunod sa kailaliman ng dagat. Sa aba ng sanlibutan dahil sa mga pagkakasala, sapagkat kinakailangan mangyari na dumating ang mga pagkakasala, datapwat sa aba niya ang taong pinagmulan ng pagkakasala. Sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang basong tubig sa aking pangalan, sapagkat kayo ay kay Kristo, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi niya mawawala ang kanyang gantimpala. At ang sino man makapagpapatisod sa isang maliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pa sa kanya na bitayin ang kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya'y ihagis sa dagat. Marcos 9:41 at 42. Praise the Lord Jesus Christ. Nang manalangin si Jacob, binigyan siya ng Panginoon ng walang hanggang pagpapala. Nang manalangin si Elias, dumating ang uwak at nagdala ng pagkain. Nang manalangin si Solomon, binigyan siya ng karunungan.
Nang manalangin si Jonas, iniluwa siya ng malaking isda sa tuyong lupa. Nang manalangin si Jesus, iniluwa siya ng impyerno sa tuyong lupa. At nang manalangin sina Pablo at Silas, nabuksan ang mga pinto ng kulungan. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Tayo po yung mga. Praise the Lord Jesus. You have triumphed over heaven. Your name is lifted high, and praise to all every knee stands in hell. Always trembles when your name is heard, and we, your church, enforce the victory. The glory of your name is the Kapag nananalangin ng mga banal, pinagpapala ni Jesus sa mga banal at ibinubuhos ang paghatol sa lupa sa masasama. Kapag ang mga Kristiyano ay nananalangin, ang kosmos ay umuuga hanggang sa pundasyon nito at ang kapangyarihan ng kadiliman ay namimilipit sa paghihirap dahil ang bunga ng panalangin Kristiyano ay buhay na walang hanggan para sa Iglesyang Kristiyano at pagkawasak at kapamakan sa masasama. Habang umaakyat ang usok ng insenso, ang panalangin ng mga banal tulad ng pabango ay tinatanggap ng mga kapangyarihan Panginoon. Ang kongregasyon ay nakatayo sa katahimikan habang ang kanilang mga panalangin ay inaalay kay Kristo. Ang panalangin ng mga banal ay, halina Panginoon Jesus. Panginoon Jesus, ipahayag ang iyong kalwalhatian. Halina Panginoon Jesus at gantimpalaan ang iyong mga lingkod. Kaya, anuman ang kalagayan o pangyayari, o pagsubok at kabigatian ang dumaan sa atin,
ito ay walang halaga kumpara sa kaluwalhatian at gantimpala na naghihintay para sa may takot sa Panginoon at tumutupad sa kanyang mga utos. At iyon ang kapayapaang ibinigay niya sa atin, at ito ang uri ng kapayapaan na hindi kailanman maibibigay ng mundo. Sapagkat alam nating lahat na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo Jesus. Hindi ang taas, kahit ang lalim, kahit ang mga pagsubok, kahit ang mga kapigatian, kahit ang sakit, kahit ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya, huwag kayong matinag, mga kapatid, sapagat sa kanyang panahon, gagawin niya ang lahat ng mga bagay na bago at maganda. Praise the Lord Jesus Christ. Purihin natin, mga Panginoon. And now, by the power of the Holy Spirit, and in the mighty name of Jesus Christ, we claim awesome blessings from on high. Blessings of healing, blessings of good health and of a sound mind, blessings from obedience to His commandments, blessings from being steadfast in righteousness, blessings of perfect understanding of the Holy Scriptures, and a threefold blessing from heaven as we receive today in this Sabbath fellowship, exalting the precious name of Christ Jesus alone. Receive the Spirit of the living God. I get peace like a river. I get peace like a river. I get peace like a river in my soul. I get peace like a river. I get peace like a river. I get peace like a river in